mga kadonatics, Willie Revillame nag-viral. Bakit? Isinama yung sex bomb girls niya, sex bomb na lang kasi di ko alam yung pangalan. Isinama niya during campaign. Ang nangyari mga kadonatics, nagiging entertainment yung pangangampanya niya. May pahep-hep hooray pa si Willie Revillame. Nako. Ay, again, it's not all about service na mga kadonatics. It's all about entertainment talaga ngayon. Pag may connection ka kay Tamba at ka BBM, yung performance mo madadamay talaga. Yung utak mo na din. Tala mga kadonatics, panoorin natin. Eto. OV, election campaign in the Philippines. Patay. Nako, baka pag manalo to si Willie Revillame ha, pagka senador, baka one of the sessions nila, magdala to ng ganito. Entertainment muna bago ang hearing. What the? Let's go. Naalala ko yung nakaraang buwan ata nung tinanong siya na, what is your plataforma talaga? Ano yung plano mo sa pagtakbo? Sabi niya, ikaw, ano sa tingin mo yung plano ko? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Like, tatakbo ka tapos wala kang bala. Dapat, before ka mangampanya, before ka nakapag-decide, alam mo na kung ano yung gawin mo. Naka-organize na yan lahat. So whenever you will be asked questions, you are ready to answer. Si Willie, wala eh. Tinanong niya ulit yung reporter, sabi niya, ano, sa tingin mo yung gusto kong gawin? Let's go. Paano yan mga kadonatics? Mag-hep-hep-hooray yan doon sa Senado. Madadamay sila Senator Bato, Bongo, mag-hep-hep-hooray talaga dito. Ayan. Traidor kasi ito si Willie Revillame. Noon, may pasabi-sabi pa siya na handa na ako kay Tatay Digong, in front of Tatay Digong, Pangulo. Handa na akong magserbisyo sa bayan. Pero, one of the interviews mga kadonatics, sinabi niya na wala daw siyang connection, hindi daw si PRRD ang tumulong sa kanya. Nagiging joke na talaga yung campaigning. Well, anyway mga kadonatics. Ito mga kadonatics, ang next natin video, pakita natin. Kasi even the Ilocanos, hindi na gusto si BBM. What? Wala nang savor sa kanila. Di kagaya noon na grabe yung siksikan ng tao ngayon. Tinitingnan na lang siya. Place mo yan. Home court advantage sana meron ka. Pero wala eh. Pati si Charis, yung anak niya, ayun, nadamay na din. Panoorin natin. Eto. Wala nang amor yung mga tao. May nag-video nga, wala na. Di na kumakamay. Di ba? Wala na talaga mga kadonatics. Palubog na. Ngayon pa mga kadonatics na negative na yung trust rating niya. Wala na talaga. Let's go. Ayun, pati si Sandro, wala na. Parang ordinary na lang talaga mga kadonatics na tao, no? Wala na talagang may gusto. Ewan ko, siguro yung may mga pakiramdam pa rin mga kadonatics, yung mga loyalista na talaga, yung kahit anong mangyari, till death do us part talaga. Siguro yun na lang. Kasi lantaran na talaga mga kadonatics, nasa harap mo na, ba't hindi mo pa nakikita? It's either you're blinded or you're so loyal. Di ba? Eto, last. Isang batikang analyst at /vloggers mga kadonatics, sabi nila, wala na talagang balak na umalis si PBBM sa pwesto. Kasi halang talaga sa kapangyarihan. Makinig tayo mga kadonatics.
nyo si Marcos, hindi na yan aalis. Yeah. And Speaker Romualdez is part of this dynasty. That's why they want control. Control is for their next dynasty. That's the problem. Kaya ayoko lang naman sabihin na bakit kayo ganyan, Speaker? Dahil ba ito sa impeachment? Bakit? Alam mo ba kung ano ang boto namin? Dr. Ilagan is a doctorate, no? It's an expert in education. Tumakbo si BBM bilang Pangulo. Di ba nung nasa Comelec kayo, nag-release kayo ng... Ay, opo. Kaya, totoo naman abot na nga kami sa husgado niyan di ba? Na in my opinion, DQ siya. Di ba? Kaso may nakialam nga May nakialam na politiko doon sa isang commissioner which I divulged to the public into interviews. Tapos sinabla nila ako ngayon. Graph daw yun. May graph ni isang kusing, wala akong nakuha doon. Baka kayo. Meron pa naman pong 3 months. At pag hindi po talaga kami pinag-uot dyan dahil yung Secretary General mismo hindi niya kami officially hinarap at nag-agenda. He is liable also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yeah. Attorney Gonzon, matagal na kayong nasa politika, no? At I'm pretty sure meron kayong mga kilalang meron kayong mga hindi naging nakasundo. Speaker of the House. Meron ba kayo nabalita ang ganitong nangyari before na yung Speaker of the House ayaw niya yung binoto ng tao tapos hindi niya pag-o-oaten? Hindi. Kahit na yung kay Duterte na si Speaker, sino nga yung batchmate ko sa Ateneo? Yung Alvarez? Si Pantaleon? Hindi naman ganun. Wala naman ganitong issue. Ang nagka-issue noon, dahil yan, kaya nila ginawa yung rule na yan noon, ay nagka-issue ngayon si anak ni Justice Velasco ay tumakbo laban sa kay Congresswoman Ong Shaco Reyes ng Mindoro. Yan. At hindi pinaupo si Ong Shaco Reyes dahil hindi daw siya naka-oath ng affirmation sa speaker. Sinabi nilang ang proclamation ng COMELEC ay hindi pa yan totoo na makakaupo ka. Kung hindi ka nag-amen dito sa amin at nag-oath of ceremonial oath ka sa speaker. Kasi nung araw, wala naman yan, Miss Sase. Wala yan. Nung nagsimula ang demokrasya natin, nagsimula ang mga House of Reps na yan, wala yan. Noon lang yan time ni Velasco versus yan nga si Congresswoman, the late Congresswoman ng Ong Shaco Reyes of Mindoro. Kaya napalitan yan. Since then, ginagamit na ng mga speaker bilang extra power nila. Pero hindi po dapat. Grabe naman yan ka-unfair. Yun ang hindi namin maintindihan kasi wala na oposisyon. Kung halimbawa, kung speaker ka, kung gusto mo mawala ng oposisyon, huwag mo nang pag-oatin yung mga... kasi palagay ko po yun ang tingin niya sa akin Kasi specified me. Kahit na hindi na nga ako ang representative, okay naman ako. Okay naman ako na hindi naman ako Diba? Walang problema. I humbly accepted the decision of the Supreme Court. Pero talagang he mentioned my name. For as long as Guanzon is in P3PWD, umalis daw muna ako dyan. Sir naman, ba't yun naman kami paalisin dito? Pambira naman kayo. Di ba may freedom of my constitutional rights naman kami to association? Mag-member kami ng aming mga party list, that's our constitutional right. Hindi mo pwedeng sabihan ng COMELEC na, tanggalin yan si Guanzon sa listahan nila na hindi ako nagre-resign, na hindi ako disqualified. Ang ayaw ko talaga po doon, yung parang gusto ni Speaker Romualdez ay sumurrender ako sa kanya. Sir,
Hindi nga po kami sumurrender sa Hapon. Noong digmaan, ang lolo ko mayor ng Commonwealth, tatay ko nag-guerrilla, nagkamedalya pang tunay ba? US gold, congressional gold medal si Judge Sixto Guanzo na sa guerrilla. Yung nanay ko persisted in encouraging her father not to surrender to the job. Sir, hindi po kami nag-surrender sa Hapon. Ngayon pa po kaya na matanda na ako, 67 na po ako, sir. Ang amin lang po, sir, demokrasya po ito. Panindigan na po natin. Napakabilib ko pa naman kay Speaker noon dahil, wow, ang Speaker, UP College of Law, wow, Upsilon, huh? They're very famous for being well-mannered.